Kumusta Sir Bob at sa lahat? Palagi akong nakikinig sa inyong channel, lalo ngayon at gabi ang duty ko dito sa ospital. Matagal na rin akong nurse dito at halos lahat ng mga pumapasok na dinadala sa lugar kilala ko na. Isa pa, medyo malapit din kasi to sa bahay. Ako nga pala si Weng. Naisipan ko rin na mag-send sa inyo ng nakakatakot kong karanasan dito mismo sa ospital kung saan hindi ko inaasahan na may mga kababalaghan palang nangyayari. Sa isang general hospital ito sa Baguio na hindi ko na nang babanggitin. Nung una ay tinatawanan ko lang yung mga kwentong naririnig ko sa mga janitor na nandito. Pero hindi pala dapat tinatawanan ng mga ganon. Dapat ay mas makinig tayo dahil hindi lahat ay biro lang. Sa tagal ko ng nurse, wala pa naman akong nararanasan na kababalaghan. Hanggang sa sumapit ang araw ng mga patay. Kailangan kong gumamit ng hagdan noong mga oras na yon. Punuan kasi ang elevator. Nagmamadali pa ako noon dahil nasa second floor yung pasyente ko. Nasaktuhan kasi na ako na lang yung naiwan doon at yung mga kasabayan ko nakauwi na kaya nag-rounds pa ako. Palagi akong sa baba kasi mas marami ang mga nadidiskrasya ng mga kabataan dahil sa aksidente sa motor. Itong si Annie na madalas kong kasama sa duty, sinabi na si Mang Erning daw ay nag-resign dahil minulto daw dun sa hagdan habang nililinis nung isang gabi. Napatawa naman ako kasi hindi naman totoo yung mga multo. Abala kasi ako sa pag-record ng mga pangalan ng mga bagong pasok na pasyente. Kaya hindi ko napagtuunan ng pansin na umalis pala si Annie at nag-rounds. Ang alam ko talaga ay may kasama pa ako doon sa receiving area. Kaya naupo pa muna ako at saka ginawa ang ilang mga gagawin. Pakiramdam ko noon ay may tao sa likod ko. Kaya nagsasalita ako at kinakausap ko siya. Kaso, nakailang ulit na ako nagtanong ay walang sumasagot. Kaya inikot ko yung upuan. Nagitla ako. Kasi ako lang pala yung naroon. Tumayo pa ako at lumabas para tingnan sa hallway kung may mga co-nurses pa ako sa paligid. Puntik na akong mapasigaw dahil nasa likod ko na pala si Annie. Pinagtawanan pa nga ako ng loka dahil halos mamutla ako sa gulat sa kanya. Oh, akala ko ba hindi ka matatakotin? Bakit namumutla ka na? Natatawa pa nitong tanong sa akin. Hindi ako natakot. Nagulat ako sa'yo. Iba yung nagulat sa takot. Buwelta ko naman sa kanya, pero tumatawa pa rin. May kinuha lang siya sandali at umalis rin agad. Habang ako naman ay tinawagan ni Mama. Sinabi kong mag-overtime ako ng gabing yon. Mag-iingat na lang daw ako, saka binaba ang tawag. Ilang sandali pa ay may nakita akong batang lalaki na nagtatakbo kaya lumabas ako para tingnan. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, sir, bakit kaya may bata doon na hinahayaang maglaro ospital yon? Napairap na lang ako, tas sinundan ko kung nasaan yung bata. Malapit na siya sa isang pinto, pero hindi ko na pinansin kung anong pinto yung pinasukan niya. Basta gusto ko lang mahabol siya para pagsabihan na bawal maglaro doon. Bata, bawal ka dito. Napatigil ako sa pagsasalita. Nang lumiwanag sa sarili ko kung ano yung pinasok na pinto ng bata. Hagdan pala yon paakyat sa ibang floor. Pumasok pa ako sa exit para tumingala sa taas kung andoon ba yung bata. Nakita ko pa nga na naroon siya kaya umakyat pa ako ng ilang baitang. Tawag ako ng tawag sa bata pero nakatawa lang siya at patuloy sa pag-akyat. Nang bigla akong matapilok at mapapikit sa sakit. Naupo ako saglit dahil namamanhid siya. Hindi ko na natanaw yung bata. Hanggang sa magdesisyon akong umakyat ulit. Naasalubong ko yung bagong janitor at tinanong ko ito kung may nakita ba siyang bata. Napalinga ito dahil kanina pa raw siya doon pero walang batang lalaki siyang nakita tulad ng sa tinutukoy ko. Nagtaka ako dahil imposible yon. Kanina ko pa nga sinusundan pero bakit hindi niya nakita? Nauna itong bumaba para magpunta ng first floor kung saan ako galing. Naiwan pa ako doon saglit. Nang tumingala ako ay parang may babaeng nakadungaw mula sa hagdan ng third floor. Medyo kinilabutan ako sa part na yon. Bumaba na lang ako at nagmamadali pa
dahil nakalabas na yung janitor na kasama ko kanina lang. Kahit na paika-ika ay tiniis ko na dahil iba yung nararamdaman ko sa nakita kong bata at dun sa babaeng nakadungaw sa taas. Pagbalik ko sa pwesto ay naabutan ko na doon si Annie. Tinanong ko siya kung may pasyente ba sa taas na may kasamang bata. Ang sagot niya ay wala naman daw. Napaisip ako kung sino kaya yung bata na yon. Pero dahil marami ding pasyente, pansamantalang nawala sa isip ko yung nakita ko. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras at halos lahat ay pauwi na. Ako naman ay naiwan pa dahil tatapusin ko pa yung rounds. Nasa second floor ako nang magpasamang bumaba si Annie sa akin dahil diretso na daw siyang uuwi. Ako naman ay kumuha ng ilang gamot sa baba. Wrong timing naman na punuan ang mga elevator kaya naghagdan na lang kaming dalawa ni Annie. Habang pababa kami at nag-uusap, parang may narinig akong yabag pababa rin. Pinatigil ko si Annie sa paglalakad para mas malinaw naming marinig kung totoo nga yung naririnig ko. Nagtaka pa siya kung bakit daw. Tinanong ko siya kung wala ba siyang narinig na naglalakad din. Natawa na halatang takot siya dahil hindi ako tumatawa noong mga oras na yon. Seryoso ako. Nanlaki ang mga mata ni Annie at napatingin ito sa likuran ko. Kaya dahan-dahan kong binaling yung tingin ko dito. Pareho ang naging reaksyon namin nang makita ko yung batang lalaki na hinahabol ko kanina. Hindi lang siya basta bata, Sir Bob. Pansin kong maputla siya at nangingitim ang mga mata. Napasigaw si Annie, sabay takip ng bibig. Ako naman inanlaki ang mga mata at napayakap kay Annie habang hindi ko matignan ng mabuti yung batang lalaki. Ilang minuto rin yun at nang makakuha kami ng tiyempo ay sabay naming tiningnan yung bata. Nakahinga ako ng maluwag nang wala na siya doon. Niyaya ko nang bumaba si Annie nang magkaroon kami ng lakas. Napahinto ulit kami nang makarinig ng boses ng babae na tinatawag yung pangalan ko. Nagkatinginan kami ni Annie. Maya-maya pa, pangalan naman ni Annie yung tinawag. Yung boses kasi ng babae ay medyo malalim at parang galing sa hukay. Mabilis kaming bumaba, pero hindi pa pala doon natatapos yung nakakatakot na pangyayari. Mula sa huling baitang ng hagdan, may nakaupo ng babae doon at purong itim na gown ang suot niya. Nakaramdam ako ng kilabot dahil tumayo ito at sa aming dalawa ni Annie humarap. Hindi ako naniniwala sa mga multo noon. Pero sa pagkakataong yon ay mas gusto ko na lang mawala ng malay dahil sa sobrang takot. Tili ng tili si Annie habang ako naman ay napapaiyak na lang ng tahimik. Gusto ko nga sumigaw noon, Sir Bob, kaso walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Dala siguro ng sobrang kilabot sa babaeng nakaitim. Dahan-dahan itong lumalapit, kaya si Annie ay sobrang higpit ng yakap sa akin. Ganon din ako sa kanya. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob, ay hinila ko si Annie at panakbong bumaba ng hagdan sa kalubhis ng daan sa babaeng nakaitim na hindi ko alam kung anong klaseng multo, masamang espiritu o ano. Hinang-hina yung tuhod ko pero kailangan naming makalabas doon. Parang hinihila ako na bumalik sa loob habang si Annie naman ay mahigpit na nakakapit sa braso ko. Nang maabot ko na ang pinto at makalabas kami doon, ay saka lang ako nakasigaw. Mabilis na lumayo kami sa pinto. Kahit maraming tao sa hallway na nun ko lang napansin ay hindi na ako nahiya. Napasigaw ako ng malakas. Nagulat yung mga taong naroon at yung mga kasama namin ay naglapitan agad. Inalalayan nila kaming tumayo habang si Annie naman ay parang hindi makahinga ng maayos. Kaya pinagpahinga muna kami sa isang tabi at kinuhanan ng tubig. May nagpapaypay din sa amin at mas lalo na akong napaiyak nun. Hindi ko lubos akalain na mararanasan ko yung mga napapanood ko lang sa horror movies, Sir Bob. Nang mahimasmasan kami ay sunod-sunod yung pagkukwento ni Annie kaya hindi rin halos maintindihan ng iba. Ang sabi ko sa kanya ay ako na ang magkukwento. Habang kinukwento ko ang lahat ay napapaiyak pa rin ako dahil sa takot at panginginig ng buong katawan. Yung janitor na nakatayo rin sa tabi ng mga co-nurses namin
ay natakot. Palagi pa naman niyang kailangan linisin ang bawat sulok ng ospital. Kaya siya rin talaga ang malaki ang tsansa na maka-experience ng kababalaghan. Pinagbastan ko yung mga kasamahan namin. Makikita mo rin sa mukha nila yung kilabot. Ikaw ba naman ang makakita ng babaeng nakaitim, pati na ng batang nagmumulto, hindi ka ba matatakot? Mabuti nga at dalawa pa kami ni Ani nun. Kung hindi, ay baka maihina ako sa takot. Kahit na hindi ko pinaniniwalaan noon yung tungkol sa mga multo-multo na yan, pagbuhat na mangyari sa amin yon ay nagsimula na akong maniwala. Si Ani naman ay nagpasa ng resignation dahil sa tanang buhay niya ay noon lang siya naka-experience ng katatakutan. Sa sobrang takot nga niya ay lumipat na rin siya ng nirentahang apartment. Ako naman, hindi nag-resign. Hindi na lang ako naghahagdan doon sa part na yon. Basta palaging umaga ako at hindi na ako nag-OT pa. Kung nasa night shift naman ay iniiwasan ko na yung bandang area na yon kung hindi rin lang importante. Ito lang po yung kwentong nakakakilabot ko, Sir Bob. Sana ay marami pa kayong ma-feature sa channel nyo para tuloy-tuloy ang pakikinig. More power sa inyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Medyo busy lang ngayon, kaya tuwing weekends lang ako nakikinig kapag may oras. Pero lahat ng bago nyong upload, sir, ay pinapainggan ko talaga. Tawagin na lang po pala akong Karina. Naisipan kong ibahagi itong karanasan ko nung nasa grade school pa lang. Tandang-tanda ko pa yon at hindi ko makakalimutan. Kahit ilang taon na ang lumipas ay sariwa pa rin sa isip ko ang lahat. Excited ako pati yung mga classmates ko sa field trip namin noon. Mga teachers at mga friends ko ay kasama rin. Sa Baguio ang destination namin noon, Sir Bob, kaya hindi na ako makapaghintay. First time kong aakyat kasi ng Baguio, kaya nakiusap talaga ako kay mama na sasama ako. Nang payagan niya ay sobrang tuwa ko talaga. Umaga kami umalis. Inabot pa nga kami ng traffic kaya mga hapon na rin kami nang makarating. Maulan na rin noong mga oras na yon. Ang sabi ng driver ay delikado daw at madulas ang daan. Malakas din talaga ang ulan na parang pabagyo na nga. Dumiretso muna kami ng nirentahang place doon sa Baguio. Sabi ng mga teachers ay doon muna kami mamalagi at hintayin na humupa ang ulan. Saka itutuloy mamaya yung field trip o di kaya ay bukas na lang maglilibot bago kami umuwi. Okay din naman sa amin dahil hassle nga na maglibot kapag umuulan ng malakas. Isa itong may kalakihan at lumang transient house. Sa unang tingin ay kinilabutan ako dahil malayo-layo siya sa mga kabahayan. Pero nang malapitan ay maayos naman pala. Malinis dahil nga siguro may caretaker. May dala rin kaming mga extrang blanket dahil napakalamig talaga dun sa Baguio. Sabi ng teachers namin ay mag-ayos muna at magpahinga. Mukhang safe naman kami doon. Pinailawan ang paligid at nag-ayos kami ng mga gamit namin. Kumain muna kami ng mga baon namin at saka nagkwentuhan. Yung iba ay kanya-kanyang pwesto at nakahiga na. Sa isang pinto ay may nakita akong naglalakad na babae na nakasuot ng mga lumang damit. Ilang beses pa akong napakurap at baka kasi namamalikmata lang. Ang ginawa ko ay tumayo ako para sana sundan. Tinawag ko pa si Sally at sumama na rin siya. Saan daw ba ako pupunta? Sinabi ko yung nakita ko. Habang naglalakad kami ay tinawag kami ni teacher para sabihing magpahinga na kami at bumalik sa mga kasamahan namin. Bali advisor namin siya na tawagin nating Ma'am Ivy. Lumabas pa nga siya kahit na umuulan. Tinawag namin ni Sally si Ma'am pero hindi siya tumigil sa paglalakad palayo. Kami naman ay bumalik na sa pwesto. Nabigla na lang kaming dalawa nang makita namin si Ma'am Ivy at kami na lang ang kulang. Andoon siya at nakaupo na hinihintay kami.
Nagkatinginan kami ni Sally na hindi maapaniwala. Ang sabi ni ma'am kung saan daw ba kami galing. Huwag daw kaming alis ng alis dahil hindi naman namin kabisado ang lugar. Ma'am, nakita po namin kayo doon. Saan po ba kayo galing? At bakit na po kayo nandito agad? Tanong ko kasi hindi ako nakatiis. Ang sabi ni ma'am ay kakarating lang niya at hindi naman siya lumabas ng transient house. Hindi rin daw niya kami nakita. Bakas ko ang kilabot sa ekspresyon ni Sally, maging ako. Napaupo na lang kami at nagbalot ng kumot. Natakot ako kasi si ma'am talaga yon at alam din yon ni Sally. Kung ganun ay may multo dito, sabi ng iba naming mga classmates. Hindi ko pa kasi alam noon na marami palang pagpaparamdam at mga kaluluwa sa Baguio. Natakot at napatili na nga yung iba kaya naglabasan yung iba naming mga kasamang teachers. Mas lumakas palalo yung ulan kaya natakot kaming lahat. Mga ilang minuto ang lumipas ay nakita ko na naman yung babaeng nakasuot ng makalumang damit. Pero noong mga oras na yon ay hindi na lang pala ako ang nakakita, maging yung iba kong mga kasama. Dahil doon ay nag-iyakan na kami. Napadasal pa nga ako at medyo nagsisi na sumama pa ako sa field trip sa Baguio. Pilit kaming pinapakalma ng mga teachers na maging sila ay nakita rin. Halata rin yung takot ng iba. Chinek nila kung may ganun bang babae na baka caretaker lang yun ng transient house na yon. Pero wala daw talaga. Totoo na may nagmumulto sa accommodation. Ang sabi na lang ng teachers namin ay ayusin yung mga gamit namin at piliting wag nang isipin yung mga nakita. Nasa isang sulok kami at nag-aayos nang napansin kong andoon na naman na parang naasilip yung babaeng may makalumang damit. Medyo malabo kasi yung itsura niya dahil may kalayuan sa pinto. Pero natatanaw pa rin namin at alam naming naasilip siya. At hindi lang pala yon ang nananahan doon. Iilan din sila dahil may napansin naman akong parang aninong dumaan sa bintana kahit wala namang tao sa labas. Sinabihan kami ng teachers na kumalma at pagdasal kami ng sabay-sabay. Lahat kami inaisali talaga. Magkakayakap pa nga yung ibang mga classmates ko. Nanginginig na yung buong katawan ko dahil doon ko lang naranasan na makakita ng multo at hindi lang isa. Pumikit ako ng ilang saglit. Pagdilat ko ay tanaw ko pa rin sa labas ng pinto yung babaeng may makalumang damit. Hindi rin kami tumigil sa pagdarasal. Hanggang sa bigla na lang naglaho yung babae at tumila na yung ulan. Niyaya na kami ng bus driver pati na yung teachers na sumakay ng bus at ituloy yung field trip. Unahan pa nga kami sa pagsakay. Ang sabi ng mga teachers sa driver ay magdahan-dahan sa pagmamaneho dahil madulas pa rin naman ang kalsada. Ayaw ko man lumingon ay hindi ko natiis. Andoon yung babaeng may makalumang damit na nasa bungad ng transient house, pati na rin yung parang anino na nakita ko sa bintana. Ang sabi sa amin ni Ma'am Ivy, malamang ay matagal na sila nagpaparamdam sa lugar. Mabuti na lang at hindi kami sinaktan ng mga multo o mga espiritu na nandoon. Dahil kung nananakit ay evil spirit na raw yun. Sa isiping field trip gone wrong na nakaranas kami ng kababalaghan ay hindi ako mapakali sa kinauupuan. Pakiramdam ko nga ay nakasunod pa rin sila kahit na malayo na kami sa lugar. Pumikit na lang ako at nagdasal. Patatakutin kasi talaga ako nung bata. Winish ko nga noon na sana hindi ako pinayagan ni nanay. Dala na rin pala namin yung mga gamit namin at nag-decide yung mga teachers na hindi na magstay ng overnight doon. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalayo doon sa transient house at nag-ibot na lang kami sa ibang mga tourist spots tulad ng The Mansion, Mines View Park, Wright Park at Botanical Garden. Para naman kahit papaano ay makalma kami. Pero hindi rin kami masyadong nagtagal dahil hapon na rin nun. Bago magdilim ay bumiyahe na kami pa uwi. Doon na nakatulog ang lahat. Buong grade school at high school ko, Sir Bob, kapag may mga field trip kami ay hindi na ako sumasama dahil sa experience ko noon sa Baguio.
Kapag yung iba naman ay nagtatanong, ang sinasagot ko na lang ay hindi ako mahilig sa mga ganong bagay. Ito lang Sir Bob yung creepy story ko. Thank you sa pagkakataon na maapagbahagi ng karanasan ko dito na sana ay manarate sa inyong channel. Magandang araw sa mga nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Isa ako sa mga silent listeners sa inyo na mahilig makinig ng mga nakakatakot na kwento. Palagi ko ang inaabangan yung mga uploads nyo. Ako pala si Eman, nasa 30 na, may pamilya. Dito ako nakatira sa Baguio at isa akong security guard. Dati ay sa may pabrika ako nagtatrabaho pero humina ito at nagsara. Kaya niyaya ako ng kumpare ko na sumubok mag-apply dito sa isang hotel. Sa mga tweet Sir Bob, nung una ay nagdadalawang isip ako kasi nalaman kong hindi lang basta hotel ang papasukan ko, kundi isang luma at abandonado. Kilala nga ito sa Baguio. Kahit na marami ang usap-usapan ng pagpaparamdam, ay marami pa rin ang gustong magpunta para makita ang Diplomat Hotel dahil nga isa ito sa mga tourist spots. At alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig din talaga sa mga kababalaghan. Sa mga hindi pa nakakapunta, kung pagmamasdan mong maigi sa araw, parang wala namang kakaiba. Pero kapag gabi na at ikaw na lang ang mag-isa, hindi mo maiisip na mag-isa ka lang talaga. Kasi parang palaging may nakatingin sa'yo. Dati ay hanggang baba lang yung binabantayan ko, kaya ayos lang sa akin. Pero mula nang tumagal na ako ng halos 4 na buwan, pinapaakit na rin ako sa taas. Bukod sa madilim ang bawat sulok nito ay nakakakilabot talaga dahil wala naman akong kasama doon. Bukod sa flashlight ay isang radyo na di baterya. Sabi ng asawa ko, hindi raw ba ako natatakot doon nung minsang wala akong duty. Ang sabi ko ay natatakot din naman, pero walang magagawa dahil trabaho ko yun. Sabi pa ng asawa ko, kung may makikita daw akong ibang trabaho ay lumipat na lang ako. Gusto ko rin naman ng mga panahon na yon, kaso wala pang ibang malipatan. Meron na kaming 2 anak ng mga panahon na yon. Grade 7 yung panganay at 3 taon naman yung bunso. Kaya kahit anong trabaho na lang ay hindi ko hinihindian. Pang-araw-araw din kasi naming pamilya. Wala namang kakaibang nangyayari sa akin doon. Siguro dahil ramdam din ng mga multo na matatakutin ako. Sa mga lumipas na buwan ko bilang security guard ng Diplomat Hotel ay wala namang kakaibang nangyari. Kaya kampante ako na walang multo talaga doon. Pero gaya nga ng sabi ng iba, unti-unti ay nararanasan ko na ang kakaibang kilabot na pakiramdam. Dahil gabi rin yung duty ko, ay lagi akong pinapabaunan ng kape ng asawa ko. Nasa maliit na termos yun at saka isang tasa. Habang naatayo ako sa isang bahagi ng hotel, parang may naaninag akong anino na dumaan. Tinanglawan ko ito pero hindi ko nahabol. Sobrang bilis kasi ng kilos kaya naisip ko na baka pusa lang. Bumalik na ako sa pwesto ko at tumingala pa nga. Ilang palapag din kasi yung hotel. Doon ako nakatayo malapit sa fountain na sira-sira. Ayoko mang isipin ay parang may nakatingin sa akin kaya hindi ako mapakali ng tayo. Naroon na lumakad ako papasok tapos bumalik ako sa labas. Basta kakaiba talaga Sir Bob. Binala ko sanang umakyat sa 2nd floor. Kaso biglang nagloko yung flashlight ko. Patay hindi siya kahit kaka-charge ko lang nun bago umalis ng bahay. Kaya nanatili na lang ako doon sa kinatatayuan ko. Bumalik ako sa lamesa dahil magkakape rin sana. Nagsalin na lang ako. Bigla akong may nahagip na parang dumaan. Sigurado akong may nagdaan talaga kaya tinakpan ko muna yung isinalin kong kape. Matapos yon, pinutuhan ko kung saan ko siya nakita. Pagdating ko sa malaking pader ay wala naman akong naabutan. Pagharap ko para sana iikot pa ako ng isang beses, napahinto ako.
Kasi mula sa taas ay hindi ko maiwasang tumingala. Kitang-kita ko na may naglalakad. Naaninag ko yung suot na parang pang madre. Nawala sa loob ko na ako lang pala ang tao doon. Huli ko lang naalala. Umakyat ako. Nung nasa taas na ako, lumingon ako sa magkabilang dulo. Pero wala na yung figura ng madre. Ako lang ang mag-isa doon. Buwaba na ako. Naisip ko na baka inaantok lang kaya kung ano-ano yung nakikita ko. Pagtingin ko ay 11:00 pa lang pala. Naupo na lang muna ako at nagkape. Baka kakaisip ko lang ng kung ano-ano kaya may nakikita ako kahit wala naman talaga. Habang lumalalim ang gabi, Sir Bob, pakiramdam ko ay mas lumalamig. Malamig naman talaga sa Baguio, pero kakaiba kasi yung lamig nun. Nanunuot sa buto mo, tapos yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo na halos katabi mo lang din. Humina ng humina yung flashlight ko, kaya tiniis ko na lang na tumayo at maglibot-libot. Habang patingin-tingin ako sa paligid, hindi ko maalis na kilabutan dahil hating gabi na rin nun. Naalala ko pa yung mga kwento sa Diplomat Hotel. Pero sana ay kwento nga lang at hindi totoo. Dahil kung nagkataon talaga, ewan ko na lang. Hindi pa rin kasi ako kumbinsido noon sa nakita ko sa second floor. Nang sumapit ng 2:00 ay mas lalo akong nakaramdam ng ginaw. Mataas kasi ang pwesto nitong hotel kaya extra ang lamig. Lumabas ako ng hotel. Nasa harap lang ako at tinitingnan ang kabuuan ng istruktura. Nabawasan lang yung mabigat na pakiramdam nung pagkalabas ko. Nang may naaninag ako na parang bulto ng tao. Maliwanag kasi yung buwan ng mga oras na yon. Lumapit pa ako para mas makita kung ano yung nakikita ko na nakatayo at nakatanaw mula sa bintana. Mas naging malinaw sa paningin ko kung ano ito. Para akong bata na halos maiyak dahil hindi buhay na tao yung nakikita ko. Isang madre yon na nakatitig sa akin. Parang nanggagalit pa yung mga mata niya. Isa siyang multo. Halos hindi ako makagalaw nung mga oras na yon dahil sa takot. Hiniling ko na lang na sana ay mawala na ako doon dahil sa kilabot. Nagkubli ako sa pader na malapit sa akin, napasandal at nagdasal. Napapikit pa ako at naasiklop yung 2 kamay. Pagdilat ko at pagtingin ko sa paligid ay wala namang kakaiba. Pero nang paglingon ko sa entrance ng Diplomat, napadyos ko po ako dahil andoon yung bulto ng madre na nakita ko sa taas kanina. Mas malinaw ko nang nakikita yung nanilisik niyang mga mata at nabubulok na itsura. Mabilis pa sa 4:00 napatakbo ako nun. Basta wala na akong pakialang pumapatid pa ako. Ang mahalaga ay makaalis ako doon sa lugar. Nang makalabas ako ng gate ay medyo nabunutan na ako ng tinik. Pero pagtayo ko at bala ko na sanang umalis ng tuluyan ay may malaking pusa naman na dumaan sa harap ko kaya napaatras ako. Ang alam ko kasi noong mga panahon na yon ay malas ang itim na pusa kaya naniwala naman ako. Nanlilisik ang mga mata noong nakatingin sa akin na para bang anumang oras ikaagatin ako. Napasigaw ako dahil hindi ko na matagalan yung nangyayari sa akin nung gabing yon. Umihip pa ang malakas na hangin. Pinilit kong maglakad na mabilis palayo sa lugar dahil parang ang bigat ng nasa paligid. Lakad takbo ang ginawa ko nun, sir. Kahit gaano ka katapang, kapag ikaw mismo ang nasa sitwasyon na, baka maubos lahat ng naipon mong katapangan. Hindi pala biro ang makakita ka ng multo, lalo sa malapitan. Tapos mag-isa ka lang. Mapapamura ka talaga. Hindi mo na nanaisin na magtrabaho kung palaging ganoon ang makikita mo gabi-gabi. Para akong maiiyak na matatawa sa nangyari. Basta na nga lang akong umalis at naiwan ko pa yung ibang mga gamit ko doon. Binalikan ko na lang yon kinabukasan at nagsabi akong magre-resign na ako. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Sa isip-isip ko kasi, oo, kailangan ko ng pera. Pero baka maaga naman akong mamatay dahil sa sobrang kilabot. Duwag na akong duwag
pero mahal ko pa ang buhay ko. Baka sa halip na wala akong sakit sa puso ay bigla na lang akong atakihin. Nakauwi ako sa bahay namin. Gulat na gulat yung asawa ko. Ang alam niya kasi ay umaga pa ako uuwi. Niyakap ko na lang siya noon para maibsan yung nararamdaman ko. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Naniwala at naawa naman siya sa kalagayan ko. Mabuti raw at nakaalis ako agad ng Diplomat Hotel. Kahit ako hindi ko rin maisip na makaalis ako doon dahil sa sobrang takot. Siguro dala na rin ng halo-halong emosyon ay halos maluha na ako habang nagkukwento sa asawa ko. Nag-usap kami na hindi na ako papasok at magre-resign na lang. Naintindihan naman niya. Nung umaga na ay bumalik ako sa Diplomat Hotel at kinuha yung mga naiwan kong gamit. Nagtaka naman yung tropa ko kung bakit biglaan daw. Hindi ko na lang kinuwento sa kanya. Ang dinahilan ko na lang may mas maganda kasi akong nakitang trabaho na hindi graveyard shift. Ibig sabihin sa gabi ay nasa bahay ako. Dun sa trabaho na hindi ko na kailangan matakot pa. Hanggang sa ngayon pa rin naman Sir Bob ay isa akong security guard pero sa bangko na. Dito wala pa naman akong naranasang pagbumulto o anumang kababalaghan. Minsan ay nasa night shift pero madalas ay day shift. Pero okay lang dahil wala naman akong naranasang kababalaghan. Hanggang dito na lang sir ang nakakakilabot kong karanasan dito sa Diplomat Hotel sa Baguio. Sigurado ako na karamihan sa mga nakikinig sa inyo na naapunta na ng Baguio at Diplomat Hotel ay may karanasan ding kababalaghan o nakakaramdam na mabigat kapag nasa lugar. Sana ay mabasa ninyo itong kwento at mai-ere sa channel. Kahit naman may pagkamatatakotin ako sa totoong buhay, ay mahilig pa rin akong makinig ng mga kwentong horror. Salamat sa inyo at God bless.